Ang tao ay naging isang kasangkapan upang maging mata o paningin sa pagbabago ng mundo at panahon. Ilang dekada pang tahaking ng tao, sila ang magsisilbing nagsasaling kwento sa kanilang mga susunod na henerasyon upang malaman ang mga pagbabago nangyari sa kanilang kapanahunan at sa kasalukuyan. Ating talakayin ang usaping ito sa pamamagitan ng pagtatanong, saan nakatatanda sa atin? Ay, kasi noon kasi ang kultura noon, 'di ba? Eh, siyempre bata pa kami, wala kami naisip na ano ba 'yun? Na oo, na hindi katulad ngayon, na ang dami na naisip. Oh, pagpaaral ng mga anak ngayon at saka pero sa bata kami wala kami naisip, siyempre bata pa kami eh. Na yung sarili na lang namin na sikaso. Yung climate change natin noon, hindi masyado mabahaan, di ba? Ay ngayon sobra eh, isang kunting baha, kunting lang, kunting ulan lang, baha na dito sa amin. Sa mga gadget, kasi kami noon walang gadget. Pag naglalaro kami, puro nasa labas, takbuhan dito, takbuhan doon, patintero. Mga kabataan noon kasi pagdating ng alas 9 ng gabi, talaga nasa loob na ng bahay. Noon mahirap kasi noong araw sa probinsya nakikigapas kami ng palay bago makakain kasi magulang namin wala. Ngayon medyo na kasi kahit pa paano nasa middle class na kasi may trabaho, kahit mahirap nakakaraos din. Mas mahirap ngayon sa noon kasi ngayon ang daming gastos. Noon wala kang binabayarang internet, ngayon meron na eh. Tapos mahal ang bilihin ngayon. Mahal ang bilihin, konti ang sahod. Hindi katulad noon, na kahit konti ang sahod yon, pero mura ang bilihin. Kahit nga mga nag-opisina, nahirapan nga eh. Ang gusto nila ngayon, pipiliin nila, magnegosyo na lang. Isa maganon sila, maghintay sila ng buwan-buwan nila na monthly nila income. Kaya mahirap ngayon, pero kung masipag ka naman, kahit mahirap, nakakaraos din. Basta wag lang tatamad ka lang.